Sa puso ng kagubatan ng Sierra Madre, kung saan ang mga puno ay singtataas ng ulap at ang mga ilog ay kumikinang na parang pilak, naninirahan ang mga diwata. Hindi sila tulad ng mga diwata sa lumang kwento na may makikinang na pakpak at nagbibigay ng hiling. Ang mga diwata ng Sierra Madre ay mas malalim, mas konektado sa buhay at ritmo ng kalikasan. Si Laila ay isang diwata ng tubig. Ang kanyang buhok ay kulay ng lumot at ang kanyang mga mata ay sing-asul ng pinakamalalim na batis. Ang kanyang tungkulin ay panatilihing malinis at dumadaloy ang lahat ng tubig sa kagubatan. Sa bawat patak ng ulan, bawat dampi ng hamog, nandoon ang kanyang presensya, tinitiyak ang balanse. Isang araw, nagsimulang manuyo ang isang maliit na batis sa gilid ng kagubatan. Naramdaman ni Lila ang paghina ng buhay sa batis na iyon. Hindi ito natural. May gumagambala sa balanse. Sinundan niya ang pinagmulan ng problema at natuklasan ng isang grupo ng mga tao na nagpuputol ng puno sa itaas na bahagi ng ilog na nagiging sanhi ng pagguho ng lupa at pagbara ng daloy ng tubig. Nalungkot si Lila, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-unawa. Nakita niya ang pangangailangan ng mga tao, nagpuputol sila ng puno para sa kanilang kabuhayan. Ngunit nakita rin niya ang kapahamakan na kanilang idinudulot ng hindi nila nalalaman. Alam niyang hindi niya sila maaaring takutin o parusahan, hindi iyon ang paraan ng isang diwata ng Sierra Madre. Sa halip, lumabas si Lila sa kanyang pinagtataguan. Nagpakita siya sa pinuno ng mga mangangahoy bilang isang matandang babae na may dalang isang maliit na palayok ng tubig. "Anak," sabi niya sa pinuno, "bakit ninyo sinisira ang ugat ng inyong buhay?" Naguluhan ang pinuno. "Kailangan namin ito para mabuhay, Inaang. Wala kaming ibang paraan." "Mayroon," sagot ni Laila. "Ang kagubatan ay hindi lamang kahoy. Ito ay tubig, ito ay sariwang hangin, ito ay tahanan ng maraming nilalang. Kung sisirain ninyo ang isa, mawawala ang lahat." Binuksan ni Lila ang kanyang palayok at sa halip na tubig, isang malinaw na larawan ng kagubatan bago ito naputol ang lumabas. Nakita ng pinuno ang malinaw na ilog, ang masaganang halaman, at ang masayang mga hayop. Pagkatapos, ipinakita rin ni Lila ang hinaharap kung patuloy nilang sisirain ng kagubatan. Isang tuyong lupa, walang tubig at walang buhay. Nagulat at natakot ang pinuno. Hindi niya kailanman naisip ang ganitong epekto ng kanilang ginagawa. Hindi si Lila nagalit, kundi nagbigay ng kaalaman. Ang kapangyarihan ng diwata ay hindi sa salamangka, paliwanag ni Lila, kundi sa pag-unawa sa koneksyon ng lahat ng bagay. Ang bawat puno na pinuputol ninyo ay parang ugat na pinuputol sa inyong sariling buhay. Dahil sa mga salita at ipinakita ni Lila, nagpasya ang pinuno at ang kanyang mga kasama na baguhin ang kanilang pamamaraan. Sa tulong ni Lila at ng iba pang diwata ng kagubatan, natuto silang mangolekta ng kahoy sa paraang hindi nakasisira sa balanse ng kalikasan. Nagtanim sila ng mga bagong puno at naglinis ng mga baradong batis. Sa paglipas ng panahon, muling sumigla ang kagubatan. Dumaloy muli ang tubig at nagbalik ang mga hayop. Naintindihan ng mga tao na ang tunay na kapangyarihan ay nasa paggalang at pangangalaga sa kalikasan, hindi sa pagsasamantala dito. At si Lila, ang diwata ng tubig, ay patuloy na nagbabantay, hindi bilang isang salamangkero, kundi bilang isang paalala ng malalim na koneksyon ng lahat ng buhay. Ang kwentong ito ay nagpapakita na ang tunay na sense ng mga diwata ay maaaring hindi sa kanilang magic, kundi sa kanilang malalim na pag-unawa at pagbabalanse ng kalikasan, at sa kanilang kakayahang ipaalam ang kaalamang ito sa sangkatauhan.